Para sa ikauunawa ng ating mga taga-subaybay, mabuti ay atin muna basahin ang nilalaman ng talatang yan. Ganito po ang nakasulat sa Filipos 2:5 hanggang 8 pa. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus dinaman, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibasay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Meron po tayong dapat na sagutin sa mga argumento nilang ito, kapatid na Ramel. Una po, yung banggit sa Biblia na si Kristo ay nasa anyong Diyos. Ikalawa po, yung nasa anyong tao. Ano po sagot natin doon? Pero iisa-isahin po natin ang nilalaman ng mga talatang yan mula po sa Filipos 2:6 hanggang 8 at meron tayong mga bagay na dapat maliwanagan. Una, ang binabanggit po sa talatang yan, napapanood ninyo sa inyong mga television screen, ang pagkapantay ni Kristo sa Diyos. Yan ang una. Ikalawa, nasaan yung Diyos, ang ating Panginoong Kristo. Ang pangatlo, nag-anyong alipin ang Panginoong Kristo. Ikaapat, nakitulad sa mga tao ang Panginoong Kristo. Ikalima, anyong tao ang ating Panginoong Kristo. At binanggit nga dyan sa mga talatang yan na tungkol sa, sabi nga nung sumulat, ito'y tumutukoy daw sa likas na kalagayan ng ating Panginoong Kristo na siya ay tunay na Diyos. Kaya nga sabi natin, yung lahat ng mga statement na nakalagay, lahat ng statement nakalagay mula sa Filipos 2:6 hanggang 8 ay ating iisa-isahin sa pamamagitan din po ng mga talata rin ng mga banal na kasulatan. Simulan na po natin yung pagsagot sa kanila argumento. Ang nakalagay po doon sa Filipos 2:6, una nating alamin, yung banggit puro na pagkapantay ng Panginoong Kristo sa ating Panginoon Diyos. Ay, basahin ko muna ang nilalaman ng talatang yan at balikan ko po ang talatang Filipos 2:6 hanggang 8. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus sinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao, palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Dito pa lang sa talatang ito hindi maaari na ang ating Panginoon Kristo ay tunay na Diyos. Sa pamamagitan din po ng talatang yan, mapatutunayan, hindi nga tunay na Diyos ang Panginoon Kristo. Bakit? Sabi sa talata nagmasunurin ang ating Panginoong Kristo hanggang sa krus. Meron bang tunay na Diyos na nagmasunurin hanggang sa kamatayan niya sa krus? Meron bang tunay na Diyos na namamatay, kapatid na Romel? Wala po. Ang nasa Biblia, mabuti basahin ko na, 1:17 ng unang Timoteo, yan ang, itong talatang itong malalabag. Pagka, if they were insisting na ang ating Panginoon Kristo ay tunay na Diyos. 1:17 ng unang Timoteo. Ngayon, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa iisang Diyos ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailanman. Sa talatang ito, ang liwaliwanag na binanggit ang ating Panginoong Diyos ay walang kamatayan, He is immortal, and the true God is deathless. Tandaan natin, immortal, deathless, at ang sabi pa sa talata, iisang Diyos. Ngayon, kung ipagpipilitan nila na sa Filipos 2:6 hanggang 8 ang ating Panginoong Kristo ang siyang tunay na Diyos, so they must prove that Christ is immortal or they must prove that Christ is deathless. Pero hindi pwede dahil sa alam natin. Unang Korinto 15:3, napapanood nyo sa inyong mga television screen, ang ating Panginoong Kristo ay namatay, whereas the true God is deathless, whereas the true God is immortal. Hindi maaari na ang tunay na Diyos ay mamatay. Samantalang sa talatang kanilang pinagbabatayan, maliwanag, ang Panginoong Kristo ay nagmasunurin hanggang sa kamatayan niya sa krus. Doon lang po sa banggit doon sa talata na nagmasunurin ng Panginoong Kristo hanggang sa kamatayan, dapat napansin ng mga taga-subaybay, meron pong nagbigay ng kautusan na sinunod ng Panginoong Kristo hanggang kamatayan. Meron ba tunay na Diyos na susunod? Samantalang ang tunay na Diyos, hindi naman, kapatid na Romel, wala namang hihigit sa Kanya. Samantalang ang ating Panginoong Kristo, yung Kanyang being subservient, meron siyang sinunod. Yung being obedient niya, meron siyang sinunod. Sino yun? Yun ang tunay na Diyos. At ang totoo, diyan sa Filipos mismo, tiniyak ng Apostol Pablo kung sino ang Diyos na kanyang binabanggit, at it could not be our Lord Jesus Christ. Si Apostol Pablo po kasi sumulat niyan. Kaya kung siya po mismo tatanungin, sino po talaga ang tunay na Diyos na kanyang ipinakilala? Ang ginamit nilang batayan, Filipos 2:6 hanggang 8. Ang babasahin ko ngayon, Filipos 1:2. Ito yung binabanggit ni Apostol Pablo. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Sana
dito pa lang sa talatang ito, kung kanilang inunawa at sinampalatayanan sana ang sinasabing ito ng Apostol Pablo, hindi sila magkakamali. They will never be mistaken and concluding in their conclusion that Christ God. Waliwaliwanag eh. Sabi ni Apostol Pablo, kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Magkaiba ang Ama at saka ang ating Panginoong Jesucristo. Kung sino yung Diyos na binanggit ni Apostol Pablo diyan sa sulat niya sa Filipos, ang Ama, batay po sa talatang ating binasa. Pagka pinilit po nila, lilitaw, dalawang Diyos eh. Di isang Diyos na sinunod. Opo. At saka isang Diyos na sumunod. Opo. Isang Diyos na sinunod. Opo. At saka isang Diyos na sumunod. Opo. Isang Diyos na hindi namatay, isang Diyos na namatay. Na labag sa aral ng Biblia pagka dalawang Diyos. Labag na po dahil sa mabuti basahin natin muli dahil sa yung mismong katotohanan ng iisang Diyos. Yan ay hindi tinatanggap ng marami pero itinuro yan ang Panginoong Jesucristo. Sa Juan 17:1 at 3, ang mga bagay na ito'y sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa mga bagay sa Jesucristo. Ito po ang katotohanang malalabag pagka ipagpipilitan na matangis sa Ama, mayroon pa ang Diyos na anak, tulad ng sinasabi nila, sapagkat ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, Ama, makilala ka ikaw, iisang Diyos na tunay. Sa mga tuwid, ang tunay na Diyos, nag-iisa. Pag sinabing nag-iisa, pag sinabing only, inuulit namin, the term only is the exclusion of others. Exclusion of others, hindi kasama rito ang anak, hindi kasama ang Espiritu Santo at yung sino pa. Ang Ama lamang, ang tunay na Diyos para tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung argumento ng mga nagtuturo na si Kristo ay tunay na Diyos. Sabi po nila, yun daw pong banggit sa talata na ang ating Panginoong Kristo ay nasa anyong Diyos. Yun daw po ang katunayan na tunay na Diyos ang Panginoong Kristo. Paano yun? Anyong Diyos. Let us analyze. Ang Panginoong Kristo, anyong Diyos. Nasaan yung Diyos? Iba yung Diyos na may anyo, iba yung Kristo na anyo ng Diyos. Ngayon, kung ipagpipilitan, yung Kristo na nasaan yung Diyos, isa pang Diyos, di dalawa nga tunay na Diyos. Ano pa malilitaw niyan? Ano pa ba magiging resulta niyan? Labag po yan sa itinuturo ng banal na kasulatan. Siguro po, isa-isahin natin liwanagin. Yun pong nakasulat doon sa Filipos 2 mula sa 1 hanggang 8. Meron pong tatlo ron na mahalagang maliwanagan ng ating mga taga-subaybay. Una, yung banggit na si Kristo'y nasaan yung Diyos. Mayroong banggit nag-anyong alipin. Tapos anyong tao. Sabi nila, nang sabihin ng Biblia na ang Panginoon Kristo'y nasaan yung Diyos, yan daw katibayan na si Kristo ay tunay na Diyos. Sagot natin. Nang sabihin naman ng Biblia, batay di sa talata, na ang Panginoon Kristo'y nasaan yung tao. Hindi nga siya Diyos. Di ba ganun ang resulta niyan? Ngayon, inuulit natin yung termino anyong Diyos. Kaya sinabi kong inuulit natin sapagkat napakaraming beses na natin tinalakay ang tungkol sa talatang ito na may kinalaman sa Filipos 2:6 at 8, pero ating sinasagot yung mga nagtatanong sa atin. Ngayon, sabi nila, ang Panginoong Kristo'y nasaan yung Diyos. Kasi ito sabi nila, pag sinabing si Kristo'y nasaan yung Diyos, Diyos sa likas na kalagayan ng Panginoong Kristo. Yan ang kanilang sinasabi. Pero, ang ating stand, at inuulit natin sa pagkakataong ito, nang sabing si Kristo'y nasaan yung Diyos, hindi po sa likas na kalagayan. Pero yan ay tumutukoy sa kaniyang mga katangian. Pero it does not mean that Christ is the true God. Ipaglingkod po natin, bakit po kaya ang Panginoong Kristo ay tinawag na nasa anyong Diyos? Atin mo nang aalamin, hindi po yan tumutukoy sa likas na kalagayan. At sapagkat, ito nga sinasabi ng Biblia sa 4:15 ng Deuteronomio. Ingatan nga ninyong mabuti ang inyong sarili, sapagkat wala kayong nakitang anumang anyo ng araw na magsalitang Panginoon sa inyo sa Horeb mula sa gitna ng apoy. Kapag pag-uusapan ay likas na kalagayan ng tunay na Diyos o ng Ama, sabi po ng Biblia, walang anyo. Ito sinasabi ng Biblia, wala kayong nakitang anumang anyo. Sa makatwid, sinasabi ng Biblia kung pag-usapan state of being ng Diyos, wala siyang anyo. Sabi po nila, meron daw pong anyo, hindi lang daw po nakita. At teka, yung sinasabi nilang may anyo ang Diyos, in what sense? Kasi kung halimbawa, pag-uusapan natin likas na kalagayan, hindi pwedeng magkaroon ng anyo form sapagkat tulad ng alam natin, sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Pakinggan natin 4:24 ng Juan. Ang Diyos ay Espiritu.
Kaya pagka sinabi po ng Biblia walang anyo, kung likas na kalagayan, hindi nga pwedeng tulad ng alam nating anyo, sapagkat ang sinasabi ng Biblia, ang Diyos ay espiritu sa kanyang likas na kalagayan. Ano po ibig sabihin ng ang Diyos ay espiritu sa kalagayan? Ito ho ang ating mababasang sagot sa Lucas 24:39. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto, nagkaya ng inyong nakikita na nasa akin. Ang tunay na Diyos, palihas ay espiritu. At pag sinabing espiritu, walang laman at mga buto, kaya magkaiba ang likas na kalagayan ng Panginoong Kristo at ng Panginoong Diyos. Sapagkat si Kristo'y may laman, may buto. Tao siya, batay nga sa 1:8:40. Samantalang, ang ating Panginoon Diyos, ang Ama, espiritu, at ang ating Panginoong Kristo, hindi naman espiritu sa likas na kalagayan. Ano po katunayan natin, kapatid na Ramil, na yung banggit na ang Panginoong Kristo ay nasaan yung Diyos ay hindi tumutukoy sa likas na kalagayan. Kung titignan natin sa English, sa English Bible, ano po ang katumbas ng banggit na yon na si Kristo nasaan yung Diyos? Babasahin ko po itong isang Bibliang English, Philippians 2:6. Ito ang ating mababasa. Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Ito sa talatang ito, maliwanag na ang ating Panginoon Kristo being in the form of God. Wala rin sinasabi sa talatang ito na si Kristo ay tunay na Diyos kahit sa English. Manapa. Ang paliwanag po, maliwanag na nabasa natin, ang Panginoong Kristo is in the form of God. Ngunit huwag nating kalilimutan na ang pagkakasulat ng orihinal ng Bagong Tipan ay sa wikang Grego. Kasi baka nag-iisip sila, kasi yung binasa ninyo, English lang naman yan . Baka pagtitignan sa wikang Grego, hindi wala na yung form. Opo. Ang katumbas ng form. Bueno, atin pong pag-aaralan yan at dala po natin itong isang salin po ng Biblia, the Interlineal Greek, English, New Testament. At ganito po ang ating mababasa sa Filipos 2:6. Napapanood ninyo sa inyong mga television screen. Hos en morphe theo hoparkon o harpagmon ikisato to ine isa theo. Dito po sa ating binasa, binanggit na hos en morphe theo. Pag sinabing morphe theo, in the form of God. Sa mga tuwid, nasa talata at kahit sa Greek Bible, yung ang Panginoong Kristo is in the form of God. Morphe theo, in the form of God. Pero inalis na yung in the form God, diretso na si Kristo, God na, inalis na yung in the form of God na talaga mismo ang kanilang inilagay doon sa ibang mga salin ng Biblia. Pero bawal po yung ganun paraan nasa Biblia, bawal dagdagan, bawal bawasan ang mga sulat. Napakalaking kasalanan nun. Basta 12:32 ng Deuteronomio, ang sabi ng Diyos, ano may pinag-utos ko sa iyo, huwag mong daragdagan, huwag mong babawasan. At kahit tulo, kahit kudlit, sa Mateo 5:17, at ang magdaragdag at ang magbabawas, daragdagan ng salot, ang magbabawas, aalisin ang bahagi sa punong kahoy ng buhay. That's in the Revelation 22:18 and 19. It means to say that those who subtracted or added ng mga anuman dyan sa nakasulat sa Biblia, hindi po maliligtas. Tulad nito, ang kahit doon sa Greek Bible, Christ is in the form of God. Morphe theo, inalis yung morphe. Theo na lang ang nanatili. At yan nga ang nababasa doon sa pakibasa nga doon sa magandang balita Biblia, at yan nga ang ginagamit ng iba sa kanilang paninindigan na sa Filipos 2:6 ang ating Panginoon Kristo talaga ay Diyos. Sa Filipos 2:6, ito po nilalaman na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Malinaw po rito, sabi nila, bagamat siya'y Diyos. Ang tinutukoy na siya ang Panginoon Kristo. Ayan, napansin po ninyo. Napansin nyo, at uulitin namin, ibinawas po nila ang salitang anyo. Meron po nito sa English at maging sa Greek Bible. Ang nakalagay, morphe theo, which means in the form of God. Pagkakaroon po ng ikalawang nating argumento na balaban doon sa saling yan, pagkakaroon ng salungatan sa mismong talata. Sapagkat ang banggit sa talata, bagamat siya'y Diyos, si Kristo daw, Diyos, ngunit hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Tanong, sino ang Diyos na hindi pinagpilitan ni Kristong makapantay? Wala po kasing magpapantay na isa lang Pwede ba nung kahit lang yung pareho silang isa? Pagka sinabi pareho, higit sa isa yun. Magkakadalawa kasi ang Diyos pagka ganyan Magkakadalawa, tunay ni Diyos. Hindi naman maaring sabihin yung isa, tulad ng sinabi nyo na yung isa ay magkapantay. Magkapantay yung isa. Mali. Diba? Mali. Magkapantay dalawa sila. Dalawa. Ngayon sabihin na hindi bagamat siya Diyos, hindi nagpilit si Kristo manatiling kapantay ng Diyos. Dalawang Diyos, isang Diyos na pumantay at isang Diyos na pinantayan. Di ba? Dalawa tunay na Diyos. At sa talatang 9,
Kung napansin po ninyo, doon sa magandang balita, Biblia, at napapansin po nila, kung ating babasahin, ang sabi rito ay, kaya naman siya ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Malinaw po dito sa talatang ito na ipinakikita ang kaibahan ni Kristo sa Diyos. Ang sabi sa talata, siya'y itinampok ng Diyos. Pag sinabing itinampok, itinaas. Opo. Meron ba isang Diyos na itinaas at isang Diyos na nagtaas? Magkaiba po yung itinampok sa nagtampok. Hindi isang Diyos na nagtampok, isang Diyos na itinampok. Diyos na nagtatampukan. Hindi po ba lilitaw ang dalawa tunay ng Diyos? Kaya nga po, napatunayan natin na yung mga talatang ginagamit ng mga nagtuturong si Kristo'y Diyos na tunay ay binibigyan lang po nila ng maling pakahulugan at ang pinakagrabe pa, kapatid na Romel, pinasasama yung mismong talata ng Biblia. Inaalis yung gusto nilang alisin just to support. Just to support the stance that Christ is God. Pero yan nagbubunga ng hidwang pananampalataya, hindi tunay na pananampalataya. Kaya kung yung mga hindi po palasuri sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia, pagka ganito ang inihain sa kanila, tiyak na madadaya at maitatalikod sila sa tamang pagkakilala. Ang totoo, kapatid na Romel, yung iba hindi lang basta't nadaya. Nanindigan na sa mga maling aral. Sapagkat, dahil sa kumo nga, nadaya ng maling pananampalataya, pinanindigan na at ipinaglalaban pa yung maling pananampalataya. Pero yun nga, inuulit namin. Tayo sang-ayon doon sa nakalagay sa English, Christ is in the form of God. Ang Panginoong Kristo ay nasaan yung Diyos. Ang nasa talataan yung Diyos. Huwag dagdagan, huwag ding bawasan. Pero ginawa nila, binawasan, inalis yung anyo, ginawa na lang si Kristo'y bagamat siya'y Diyos. Malaking kasalanan. Sa Greek word, morphe. Yung in the form. Ano po kahulugan nung Greek word na yon na morphe? Yan ang ating aalamin sapagkat mahalaga sa ating pag-aaral. What does it mean? What does it mean that Christ is in the form of God? Sa pag-aaral po ng mga nagsipagsuri po sa New Testament o sa Bagong Tipan, at mayroon silang sinasabi ritong mga komentary na mga termino, halimbawa yung terminong morphe, dyan po sa Filipos 2:6. Ito po sinasabi ng mga nagsipagsuri tulad nito si James Dunn, Christology in the Making, sa page 115. It has been long recognized that morphe, form, and icon, image, are near synonyms, and that in Hebrew thought, the visible form of God is His glory. Kung ganun, ano lamang ang ibig sabihin na si Kristo ay nasaan yung Diyos? Si Kristo po'y larawan ng Diyos. Hindi po siya ang tunay na Diyos. Iba siya sa tunay na Diyos. Bakit? Sapagkat sabi rito ng mga nagsipagsuri, when Christ was called as morphe theo, in the form of God, it simply means yung morphe, it is synonymous ng terminong icon or image. So, when the Bible, when Apostle Paul called Christ as in the form of God, it simply meant that Christ is the image of God. At batay po doon sa aklat na binasa nyo, ano po ibig sabihin ng in the form of God? Baka po sa kalagayan tumutukoy. Sabi sa talata through Hebrew thought, the visible form of God is His glory. Sa mga kapatid, hindi tumutukoy sa state of being, but it does refer to the glory. So, kaluwalhatian. So, pagka sinabi ng Panginoong Kristo ay nasaan yung Diyos o siya ay in the form of God, siya ay kaanyo doon sa kaluwalhatian ng Panginoong Diyos o ng Diyos Ama. Sa Tagalog, kalarawan ng Panginoon. Sapagkat yun nga magkahulugan. He's in the form of God. Ang kahulugan, sabi nila, morphe is synonymous to icon, which is image. Sa makatwid, nang sabihin ng Biblia na ang Panginoong Kristo'y nasaan yung Diyos, kalarawan siya ng Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Kristo. Baka po naman, referensya lang yung batayan natin sa pagsasabing yung nasaan yung Diyos. Kristo, nasaan yung Diyos, kalarawan ng Diyos. Pagka referensya lang hindi Biblia, hindi na matatawag nating referensya basta yun. Diferensya na yun. Dahil sa self-serving. Sa Biblia, pinatutunayan ang ating Panginoong Kristo, mga kaibigan, ay talagang larawan ng Diyos. At itong katumbas nung sinabi na ang ating Panginoong Kristo, siya ay nasaan yung Diyos. 4:4 ng 2 Korinto, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Napakaliwanag ng sinabi sa talata na ang ating Panginoong Kristo ay larawan ng Diyos. Kaya, nang sabihin ng Biblia na Christ is in the form of God, it means that Christ is the image of God. At nababasa sa Biblia ng ating Panginoong Kristo, kalarawan nga ng ating Panginoong Diyos. Ang ibig niyo pong sabihin, yung terminong si Kristo po ay kalarawan ng Panginoong Diyos. Nasaan yung Diyos? Lalo pang nagpapatunay na si Kristo ay tao sa kalagayan. Sapagkat kung babasahin natin sa Biblia, yung pagiging larawan ng Diyos ng ating Panginoong Kristo nagpapatunay sa kaniyang pagiging tao. Sapagkat sa panukalan ng Diyos, ito sinasabi sa
sa Santiago 3:9, siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama, at siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Kaya kung sinasabi man ni Apostol Pablo na ang ating Panginoong Sukristo ay larawan o nasaan yung Diyos, ay hindi para ituro niya ng ating Panginoong Sukristo ay Diyos. Sapagkat kung magkagayon, napakaraming yung si Adan at si Eva lang binanggit doon sa Genesis 1:26, ginawang ayon sa larawan ng Diyos. At totoo, sapagkat sa layo ng paglalang, gusto ng Diyos na ang tao na kanyang nilalang ay maging kalarawan niya. Hindi po sa likas na kalagayan, kundi maging kalarawan niya sa katangian, sa pagiging banal, at ang tao, batay sa talatang aking binasa, ang tao ginawang ayon sa larawan ng Diyos. But sad to say na ang ating Panginoong Sukristo lamang ang nakatugon sa panukala ng Diyos na ang tao ay maging kalarawan niya, maging image niya, maging form niya sa kabanalan. Si Kristo lamang ang nakatugon, sapagkat ang Panginoong Sukristo lamang ang tao na hindi nakalabag sa mga kautusan ng ating Panginoon Diyos. Sinagot po sa atin yan kanina sa pamamagitan ng Biblia na hindi po komo tinawag ang Panginoong Sukristo na nasaan yung Diyos ay tumutukoy na sa kalagayan o kalikasan. Sapagkat magkaiba po ang kalagayan o kalikasan ng Panginoon Diyos sa ating Panginoong Sukristo. Ang Panginoong Sukristo ay tao sa kalagayan, may laman at may buto. Ang Panginoon Diyos po naman ay espiritu sa kalagayan, walang laman at walang buto. Kaya ipinaglingkod na rin namin kanina na ang kahulugan ng Panginoong Sukristo ay kalarawan ng Diyos o in the form of God, kalarawan po sa kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos. At ating ipaglilingkod, bakit? Na tinawag ang ating Panginoong Sukristong larawan ng Diyos. Tandaan natin, ang plano ng Diyos, ang tao, batay sa Genesis 1:26, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan o sa kanyang wangis. Ang tao, tulad nila Adan at Eva, tayo hindi nakatugon. Ang Panginoong Sukristo lamang ang nakatugon. Bakit? Sapagkat yung pagiging larawan ng Diyos ng tao, batay sa panukala ng Diyos, hindi po sa likas na kalagayan, kundi sa katangian. Ito ang ating mababasa sa Efeso 4:24. At ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kaniyang katwiran at kabanalan. Sa plano ng Diyos, gusto niya na ang tao ay maging kalarawan niya sa kabanalan, sa katwiran, at sabi pa rito sa ating binasa, kalarawan ng Panginoong, nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kaniyang katwiran at kabanalan. Pero ang tao, na karaniwang tao, hindi ho nakarating sa gayong inaasahan ng Panginoon Diyos. Gaano po ba karaming tao, kapatid na Ranilang, hindi po nakarating doon sa panukala ng Diyos na ang tao maging kalarawan niya? Pakinggan natin sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang sinasabi ritong lahat, yung lahat ng lumabag. Lahat ay nagkasala. Yung sinasabi natin, nasa mature na pag-iisip. Baka isipin nila na pati mga batang kapapanganak ay nagkasala na. Sinasabi natin dito, yung may act na, may will, may isip na, may maturidad na, para makalabag siya sa utos ng Panginoon Diyos. Yan ang nagkasala. Lahat, sabi ng Biblia, nagkasala. Hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos. May binabanggit po ba sa Biblia na tao nakarating sa panukala o pagiging kalarawan ng Panginoong Diyos? Isang tao lang nakarating doon. Yan ang ating Panginoong Sukristo. Kaya yan ang dahilan kung bakit sinasabi po sa talata ng Panginoong Sukristo ay nakapantay niya ang Diyos. At ito nga sinasabi sa Filipos 2:6, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Ang banggit na pagkapantay dito ay katumbas din ng nakaabot o nakatugon. Kaya, kung napansin po nila, ang ating Panginoong Sukristo, siya lamang ang nakapantay sa Panginoon Diyos. Ang sinasabing pagkapantay, hindi po sa likas na kalagayan. Yan ang katumbas ng pagiging anyo ni Kristo ng Panginoon Diyos. Hindi tumutukoy sa likas na kalagayan, kundi sa kabanalan. Hindi ibig sabihin, kung ang Ama, espiritu naman talaga sa likas na kalagayan, ang Panginoon Kristo naging espiritu na rin sa likas na kalagayan. Hindi ganon. Ang sinasabing ang Kristo nakaabot, nakapantay siya sa Diyos, nangahulugan ng Panginoon Kristo kung paanong ang Diyos ay banal, paanong ang Diyos ay nasa katwiran at ang Diyos ay nasa kabanalan. Ang Panginoong Kristo palibhas ay hindi nagkasala. Siya lamang ang nakarating sa sitwasyon na hindi nagkasala sa harap ng Diyos. So in this sense, when it comes to qualities, characteristics
Yan ang pagiging anyo ni Kristo sa Panginoon Diyos. Hindi po sa likas na kalagayan, kundi sa katangian. Ang Diyos ay banal, si Kristo ay banal. Ang Diyos hindi walang kalikuan, ang Kristo naman ay walang kasalanan. At marami pang mga katangian na taglay ng Panginoon Diyos na nasa ating Panginoong Hesukristo. Dumako po tayo doon sa banggit. Doon din po sa Filipos, ano po? Ang banggit doon ay nasa anyong alipin. Bakit po kaya tinawag ang Panginoong Kristo o binanggit na siya nasa anyong alipin? Pag sinabing anyong alipin, hindi naman talaga alipin. Sapagkat ang Panginoong Kristo, kung titingnan natin ang Biblia, siya ay Panginoon. Gawa 2:36. Pakatalastasin nga ng buong angka ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Sabi na ipinako sa krus. Sabi na po natin, ang ating Panginoong Hesukristo, siya ay ginawang Panginoon. Kaya ang Panginoong Kristo, kung pag-usapan natin sa kaniyang katangian, isa pa ito sa dahilan kung bakit sinabi ng Panginoong Kristo nasaan yung Diyos. Ang tunay na Diyos, Panginoon. Opo. Si Kristo, ginawang Panginoon. So nakapantay siya sa pagiging Panginoon o sinusunod. Opo. Pero it doesn't mean na ang Panginoong Kristo ay Diyos. Bagamat ang Panginoong Kristo, siya ay Panginoon. Pero sabi sa talata, siya ay nag-anyong alipin sapagkat hindi naman talaga alipin. Ang ibig sabihin ng Panginoon sinusunod, Opo. hindi po ba? Bakit ang sabi ang Panginoong Kristo, bagamat Panginoon, nag-anyong alipin? Ito ang ginawa kasi ng Panginoong Kristo sa Mateo 20:28. Gayon din naman ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Kaya sinabing ang ating Panginoong Kristo ay nag-anyong alipin sapagkat hindi naman siya alipin kundi siya Panginoon. Ay bakit ang sabi nag-anyo in the form of servant? Sapagkat ang Panginoong Kristo, bagamat siya Panginoon, natuto siya na sumunod. At ang sabi rito, natuto siyang maglingkod. Natuto siyang maglingkod o sumunod sa Panginoon Diyos. Panginoon Kristo ang totoo. Kahit doon sa mga alagad, ipinakita niya yung submissiveness niya, yung kanyang pagsunod. He did not act like us kung ano-ano pa. Mayabang, kundi ang Panginoon Kristo, ipinakita niya yung humility niya, yung kababaang loob niya. Naglingkod siya kahit na siya ay Panginoon na ginawa ng Panginoon Diyos. Yung banggit po naman, dyan din po sa Filipos, ang nakalagay po ron nakitulad sa tao, sa mga tao. Yun daw po katunayan na si Kristo, hindi tao dahil nakitulad lang sa tao. Una, may diferensya ang pagkakasalin dyan sa sinasabing nakitulad sa mga tao. Mamaya, patutunayan natin yan. Opo. Pero sundan muna natin yung argumento nila. Kung may nabasa sa Biblia na nakitulad o parang tao para sa kanila, hindi na tao. Paano ngayon ito sinasabi ng Biblia sa Job 46:7? Nang magkagoy sumagot ang Panginoon kay Job mula sa ipo-ipo at nagsabi, magbigkis ka ng iyong mga balakang ngayon na parang lalaki. Ako'y magtatanong sa iyo at magpahayag ka sa akin. Sabi naman ng Diyos kay Job, magbigkis ka ng iyong balakang ngayon na parang lalaki. Kung may nakalagay lang ditong parang lalaki, atin bang kukonklusyonan na si Job ay hindi talaga lalaki? May mga lalaki pa po kung tawagin parang babae. Kung halimbawa lalaki pa rin. Kung pag-uusapan dito kay Job na sabi ng Diyos na magbigkis ka sa iyong baywang na parang lalaki, asin ba na si Job ay hindi lalaki pa rin siya. Pero bakit sinabi na parang lalaki? Kasi may kahulugan yung sinasabing lalaki. Kung titingnan natin sa ibang talata ng Biblia, yung katatagan, siguro ay nagdumating yung panahon na medyo ng hina. Kaya sabi ng Diyos, magbigkis ka na parang lalaki, magpakatibay, magpakatatag. Yan ang kahulugan ng sinasabing yan. Balikan natin yung Filipos 2 sa Tagalog. At ang sabi ron, si Kristo'y nakitulad sa mga tao. So hindi talaga tao. Yan ang konklusyon nila. Samantalang nasa Biblia ang liwaliwanag, si Kristo'y tao. Ano ibig sabihin niya? Ang Panginoon Kristo'y nakitulad sa mga tao. Sinagot ko na nga kanina na may problema ang pagkakasalin diyan sa talatang yan. Yung sinasabing nakitulad sa mga tao. Sa English Bible po, sangguniin natin, ano po kaya ang itinapat nila doon sa nakitulad sa tao? Babasahin ko po itong King James Version at ang nakalagay ganito. But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Ang nakalagay rito, ang Panginoong Kristo was made in the likeness of men. Ang Panginoong Kristo ginawa na ayon sa larawan ng tao. Bakit sinabing larawan ng tao? Tandaan natin ang
Panginoong Jesucristo, bagamat kung larawan, kung tao siya ikukumpara sa tao, talagang kumain, uminom, umiyak, lumuha ang ating Panginoong Jesucristo. Ano yung naramdaman nung karaniwang tao, lalo na nung siya'y nasa krus? Ang ating Panginoong Jesucristo sumigaw. Doon sa Hebrews 5:7, sumigaw, lumuha doon sa Diyos, doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa Kanya. Kumain si Kristo. Lahat ng nasa ginagawa ng tao, ginawa rin ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang katunayang tao po, ang Panginoong Jesucristo. Kaya, He was made in the likeness of man. Larawan siya ng tao. Dahil sa, hindi ibig sabihin, hindi na siya tao. Tao siya. Pero, tandaan natin, bagamat siya'y tao, hindi naman siya basta karaniwang tao. Natulad po natin, kapatid na Roberto. Opo, alam natin, pinuno po siya ng katangian, gaya po ng naipaglingkod na natin sa nakaraan, ginawang Panginoon, tagapagligtas, tagapamagitan, at ipinasasamba. Balikan ko po yung argumento nila, kapatid na Ramil. Ang sabi po nila, bakit daw po tinawag siya na nasaan yung tao, naging alipin, nakitulad sa tao, kung talagang tao siya sa likas na kalagayan? Sabi nga nung isang mangangaral, nang sabihin daw ng Biblia na si Kristo'y nasaan yung Diyos, Hindi tao. yan ang kanilang konklusyon. Opo. E di ito, belta natin sa kanila. Kung ang terminong si Kristo'y anyon Diyos, kaya hindi siya tao, paano sabihin dito sa bandang huli, sa Filipos 2:6 at hanggang 8, ang Panginoon sa Kristo'y nasaan yung tao? Yun ang Diba? mabigat. Hindi lumilitaw kung ang anyon Diyos, hindi tao. Ang anyong tao, hindi rin tao. Di ba? Ano Hindi rin Diyos. Di walang likas na kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi rin siya tao, hindi rin siya Diyos. Ano po kaya siya? Yan ang problema. Kaya nga, sabi nga natin, yung mga nag-argumentong ganyan, ating sinagot, hanggang ngayon, hindi pa sila sumasagot doon sa ating argumento at naglayas na nga yung iba. Kapatid na Romel, at hindi na kayang idepensa yung kanilang mga naging maling paninindigan. Ngayon, ating tingnan, bakit sinabi ng Apostol Pablo na ang ating Panginoon Jesucristo ay nasaan yung tao, gayong siya naman pala ay tao sa likas na kalagayan? Pinaliwanag po ba ang dahilan ni Apostol Pablo? Pakinggan po natin, Roma 8, talata 3, ito ang ating mababasa. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan. Dahil sa likas na kahinaan ng tao, sinugo niya ang kaniyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan. At sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. Liwaliwanag ang sinabi po ng Apostol Pablo. Sinugo ng Diyos si Kristo sa anyo ng taong makasalanan upang siya'y maging handog para sa kasalanan. Sa ibang salita ay upang kaniyang mapanagutan ang kasalanan ng mga ililigtas niya nang hindi nalalabag ang batas ng Diyos ukol sa mga nagkasala. Sabi sa talata, ang anak, sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa anyo ng taong makasalanan. So it means, hindi talaga nagkasala. Opo. Pero, inaring may sala. May layunin po sa pagkakasugo sa kanya. Opo, para nga matubos. Ang dahilan kasi, dahil doon sa the standing policy of God na mababasa natin sa Deuteronomy 24:16. Hindi papatayin ang mga magulang dahil sa mga anak, ni ang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang. Bawat tao'y papatayin dahil sa kaniyang sariling kasalanan. Ito ang standing policy ng Diyos sa mga taong nagkasala. Kung sinong nagkasala, siyang dapat mamatay. Ang ama, hindi siya papatayin dahil sa kasalanan ng anak. Ang anak, hindi rin papatayin dahil sa kasalanan ng kanyang tatay o ng kanyang nanay. Kung sinong nagkasala, siyang dapat mamatay. And tanong natin, ilan ang nagkasala? Binasa natin kanina, lahat. Yung lahat ng nasa katantamang pag-iisip. No? Lahat nagkasala sapagkat sila'y lumabag sa kautusan ng Panginoon Diyos. Kaya lahat ng tao mamamatay. Sinugo nga ng Panginoon Diyos ang Kristo para matubos. Ang naging problema ngayon, nasa isip ng Panginoon Diyos, paano kung tutubusin itong mga taong ito? Kung tutubusin kong mga tao ito, pananagutan ko yung kanilang kasalanan. Yung batas ng Diyos, sinong nagkasala, siyang dapat mamatay. Paano ko mapapanagutan ang kasalanan ng mga taong ito? Opo. Lahat po ba ng tao saklaw ng batas na yan ng Panginoon Diyos? Binasa nga natin kanina, Roma 23:23, lahat ng tao hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. At ang Panginoong Jesucristo lamang ang tanging tao na nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos sapagkat siya lang hindi nagkasala. Sa unang Pedro 2:21, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kaniyang bibig. Si Kristo po, tandaan natin, dahil sa batas na Diyos, kung sino nagkasala, siya dapat na mamatay. Opo. Si Kristo, walang kasalanan, siya dapat mamatay. Opo. Yung mga tao ililigtas niya, nagkasala. Pero, bakit na ginawa ni Kristo na tubusin yung mga tao na sakop ng kaniyang pagliligtas? Na hindi nalalabag ang batas ng Diyos sapagkat ang ginawa ng Panginoon Kristo, si Kristo ang pinakaulo na
nanagot siyang ulo at ang iglesia po ang kaniyang katawan. At mababasa nga ho natin yan sa Colosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang Panginoong Kristo, siya ang lumugar na ulo, siya ang tagapagligtas. Yung mga ililigtas niya, yan ang mga taong umanib sa kaniyang iglesia. Ang iglesia, katawan ng ating Panginoong Kristo. Ano na po ang nabuo sa harap ng Panginoon Diyos nang ang Panginoong Kristo, lumugar na ulo, ang iglesia ay ang kanyang katawan? Yung iglesia sinasabi, iglesia ni Kristo. Opo. Pakinggan po natin, Efeso 2:15, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Si Kristo talagang matalino. Talagang pinuno ng karunungan ng Panginoon Diyos. Since he knew na there was an existing policy of God na kung sino nagkasala siya dapat mamatay. What did our Lord Jesus Christ do? He established, He created in Himself the one human. Itong isang taong bago ang ginawa ng Panginoon Kristo mula sa dalawa. Alin yung dalawa? Yan ang Kristong Pangulo, ulo, at ang iglesia na kanyang katawan. Isang ulo at isang katawan. Isang taong bago sa harap ng Diyos. Ito ang iglesia ni Kristo. Lahat ng mga narito sa katawan ni Kristo, hindi na po mananagot sa kanilang ganang sarili nila, sa kanilang mga kasalanan, kundi ang ulo na nila. Yan ang ating Panginoon Kristo. Yan ang dahilan. Balikan natin, no? Na binanggit mo doon sa talata sa Roma 8:3 na si Kristo ay nasa anyo ng taong makasalanan. Hindi talaga siya nagkasala. Kaya lang sinabing nasa anyo ng taong makasalanan sapagkat inako niya ang mga kasalanan ng mga napabilang sa kaniyang iglesia. At ito po ang katibayan pa sa 2 Korinto 5:21. Siya na walang kasalanan ay itinuring ng Diyos bilang makasalanan upang sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap Niya. Bagamat si Kristo ay hindi po nagkasala, gayunman ay itinuring siya na makasalanan upang ang mga taong ililigtas niya ay aring matuwid at matpatawad sa kanilang mga kasalanan at maligtas. Sabi sa talata, si Kristo na walang kasalanan, itinuring ng Diyos na makasalanan. Yan ang katumbas nung si Kristo nasa anyong taong makasalanan. Tao siya sa likas na kalagayan. Kaya sinabi lang anyong tao. Ano ba tao? Ang tao, nature niyang magkasala. Si Kristo, hindi ganon. Pero bakit siya ay namatay? Bakit siya ay pumayag na mamatay? Sapagkat ang pinanagutan ni Kristo, umarap siya sa batas. Ang pinanagutan niya, hindi iba sa kanya. Iglesia, katawan niya, siyang ulo, natural, siyang managot sa kasalanan ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. At yun pa po katunayan na si Kristo hindi tunay na Diyos Sumunod siya sa batas ng tunay na Diyos. Di mayroon Diyos na sinunod. Opo. At mayroong, kung tatanggapin pa si Kristo yung Diyos, hindi isang Diyos na sumunod sa batas ng Diyos at isang Diyos na nagbigay ng batas, which is against sa teaching ng Biblia. Sapagkat binasa na nga natin, Juan 17:1-3, maliwanag na itinuro ng Panginoong Kristo, meron lamang iisang tunay na Diyos, ang Ama na sa Kanya. Pagkatay sumampalataya sa Kanya bilang tunay na Diyos at sampalataya rin kay Kristo na siyang ulo ng Iglesia, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang katwiran po nila rito, kapatid na Ronel, ay ganito. Nung daw pong banggitin ng Panginoong Kristo na ang Ama ay iisang Diyos na tunay, nung tumingala siya sa langit, tama daw po na iisa tunay na Diyos sapagkat si Kristo raw po narito sa lupa noon. Hindi may teritoryo pala ang Diyos. Di po ba? Lilitaw po. Ang langit, teritoryo na Diyos, ng Ama. Ang lupa, teritoryo ni Kristo na Diyos. Ang problema ngayon, nang umakyat sa langit si Kristo at hanggang ngayon, nasa langit pang Panginoon Kristo, dalawa silang Diyos ngayon. Nag-aagawan sa langit. Opo. Yung lupa na iwanan. Wala lang Diyos dito sa lupa. Di po ba ganon? Ganon po lilitaw. Pero, alam nyo, pangangatiran lang naman kasi ng iba yan. At binasa na nga natin ang sagot na mali yung sinasabi nila na ang Diyos, ang Ama, Diyos siya sa langit, ang Kristo naman, ang Diyos sa lupa. Napakalaking kamalian. Sapagkat, bilangin nyo, batay sa biblical account, ilang taon ang ating Panginoon Kristo narito sa lupa? Yung edad niya nangaral sa Lucas 3:23, 30. At batay sa mga nagsipagsuri, yung kanyang ministeryo. At siya'y namatay na. So 33 years. Nagkaroon lang ng Diyos dito sa lupa 33 years. Before noong 33 years na yon, wala pang Diyos. Wala pang Diyos ang lupa. Nung umalis at umakyat sa langit ang Panginoon Kristo, nasa langit na ngayon, ilang taon na? Wala na ang Diyos sa lupa. Di ba ganun ang result? Pero mali yung argumentong yun. Sinasabi nila na may teritoryo ang Diyos ay Diyos sa langit, ang anak Diyos sa lupa. Sapagkat ito sinasabi ng Biblia. Sa Deuteronomio 4:39, talastasin mo nga sa araw na ito at isa puso mo na isiyang Diyos sa itaas sa langit at sa ibaba sa lupa, wala nang iba pa.
sabi sa talata, ang Diyos, ang Diyos sa langit at siya Diyos sa ibaba sa lupa. At kung sino yung Diyos na yan, yung binasa ko kanina, 4:39. Babasahin ko dito sa Magandang Balita, 4:35. Atin lang pong babasahin ang nilalaman ng talatang yan. Ang mga pangyayaring ito'y ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Sa 39, dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos liban kay Yahweh. Ang sinasabi rito sa 4:35 at 39 dito sa Magandang Balita, ang sinasabi rito, Diyos sa langit, Diyos sa lupa, si Yahweh. Okay. Ang Yahweh, Isaiah 64:8, ang Ama. Sa makatwid, ang Ama, Diyos siya sa langit, Diyos siya sa lupa. Sa Kanya naman ito natin. Hindi po ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga po, naninindigan tayo sa lahat ng pagkakataon, isa lamang tunay na Diyos. Ang isang tunay na Diyos, ang Ama, hindi po ang Panginoon sa Kristo. Bakit yung Filipos 2:6? Una, may maling konklusyon. Doon sa sinabing, nasaan yung Diyos? Diba? Maling konklusyon. Ulitin natin, nang sabing si Kristo ay anyong Diyos, siya larawan ng Diyos. Sa ano? Sa kabanalan, sa katangian, ginawang Panginoon. Bakit sinabing nag-anyong tao? Anyong ng taong makasalanan, sapagkat hindi naman talaga siya makasalanan. Bakit ginawa niya yon? Sapagkat meron siyang tinubos. Kaanib sa Iglesia ni Kristo na ang sa harap ng Diyos, si Kristo at ang Iglesia, isang taong bago sa harap ng Panginoon Diyos. Paano yung Magandang Balita at yung iba pang mga salin? Nawala na yung anyong Diyos. Yan ang paglilikot sa mga talata ng Biblia, sapagkat maging sa Greek Bible, may mababasa tayo, morphiteo, Christ is in the form of God. Inalis nila yung morphe, yung form, in-retain na lang yung Diyos. Kaya nagkaroon sila ng batayan na si Kristo Diyos. Pero mali, sapagkat isa lang tunay na Diyos, yung sinasabi nilang batayan, lilitaw, dalawa tunay na Diyos. Sana po ay patuloy kayo nakinabang sa ginawa ninyong pagsusuri at pakikinig at pagsubaybay sa talakayang ating ginawa ngayon, para po ang magawa natin ay ang tunay at tamang pagkakilala sa Panginoon Diyos at sa ating Panginoong Kristo.